Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Pastor Arnel here of Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia, USA. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa ating programang pagbibasa ng Biblia for the year 2024. At ngayon po ay day 99 ng ating Bible reading. At babasahin po natin ang 1 Kings chapter 7, chapter 8, at chapter 9. At kung meron po kayong mga prayer request, iwanan nyo lamang po ang inyong prayer request sa comment section ng posting na ito. At halina po kayo at basahin po natin ang salita ng Diyos sa araw na ito. 1 Kings chapter 7. 13 taon naman ang ginugol ni Solomon sa pagpapagawa ng kanyang palasyo. Ang gusaling tinatawag na gubat ng Lebanon ay may 45 metro ang haba, 22.5 metro ang luwang, at 13 kalahating metro ang taas. Ang gusaling ito ay may 4 na hanay na haliging cedar na siyang kinapapatungan ng mga bigang cedar. Cedar din ang bubong ng mga silid na nakapatong sa 45 haligi. 3 hanay ang mga bintana at ang mga ito'y magkakatapat. Parehaba ang mga hamba ng mga pinto at bintana at pawang magkakatapat. Nagpagawa rin siya ng bulwagan at ng mga haligi na 22.5 metro ang haba at 13 kalahating metro naman ang luwang. Sa pagpasok nito ay may isang pasilyo, may bubong. Ang silid na kinalalagyan ng trono na tinatawag ding bulwagan ng katarungan at kung saan nagbibigay ng hatong si Solomon ay may dingding, sahig at kisame na tablang cedar. Sa likod naman ng bulwagang iyon ay nagpagawa siya ng kanyang tirahan at ang yari nito ay tulad ng silid ng hukuman. Ang kanyang reyna, ang anak ng faraon, ay ipinagtayo rin niya ng tirahan at ito'y katulad ng sa kanya. Ang lahat ng gusali ay yari sa naglalakihang bato na tinabas ng lagari sa likod at harapan. May 3 kalahating metro ang sukat ng mga batong ginamit sa pundasyon at mayroon ding 4 kalahating metro. Sa paitaas naman, mamamahaling bato, tinabas at mga torso o trosong cedar ang ginamit, gaya ng portiko at patio ng templo. Ang patio ng palasyo ay naliligid ng 3 hanay na batong tinabas at isang hanay na trosong cedar. Ipinatawag ni Solomon sa Tiro si Hiram, anak ng isang balo mula sa lipi ng Naphtali, na napangasawa ng isang manggagawa ng mga kagamitang tanso na taga-Tiro. Si Hiram ay matalinong manggagawa at mahusay gumawa ng anumang kagamitang tanso. Siya ang ipinatawag ni Haring Solomon upang gumawa ng lahat ng kagamitang yari sa tanso. Gumawa siya ng 2 haliging tanso, 8 metro ang taas ng mga ito at 5 kalahating metro ang sukat sa pabilog. Ang bawat haligi ay nilagyan niya ng koronang tanso na 2 kalahating metro ang taas. Gumawa pa siya ng 2 palamuting animoy kadena na pinalawit niya sa dakong ibaba ng kapitel. 7 ikaw o likaw bawat kapitel. Naghulma pa siya ng mga hugis granadang tanso na inilagay niya sa ibaba at itaas ng palamuting kadena. 2 hanay bawat korona ng haligi. Ang mga korona naman ng mga haligi ay hugis bulaklak ng liryo at 2 metro ang taas. Sa ibaba nito nakapaligid ang mga granadang tanso, 200 bawat kapitel. Ang mga haliging ito ay tinayo sa pasilyo nasa harap ng templo, sa magkabilang tabi ng pinto. Ang kanan ay tinawag na Jacquin at ang kaliway Boaz. Ang sa ibabaw ng mga haligi nilagyan ng mga kapitel na hugis liryo. Dito natapos ang paggawa ng mga haligi. Gumawa si Hiram ng isang malaking ipunan ng tubig 4 na kalahating metro ang luwang ng labi nito. 2 kalahating metro ang lalim at 13 kalahating metro naman ang sukat sa pabilog. Sa gilid nito'y nakapaikot ang palamuting hugis upo, 10 sa bawat kalahating metro. Ang mga palamuti ay nakahanay ng 2 na kasamang hinulma ng ipunan. Ang ipunan ay ipinatong sa gulugod ng 12 torong tanso na magkakatalikuran. 3 ang nakaharap sa silangan, 3 sa kanluran, 3 sa hilaga, at 3 sa timog. 3 pulgada ang kapal ng ipunan at ang labi nito ay parang labi ng tasa.
hugis bulaklak ng liryo. Ang ipon ng tanso ay naglalaman ng 10,000 galong tubig. Gumawa pa siya ng 10 patungang tanso na para sa mga hugasan. Bawat isa ay 2 metro ang haba at lapad. 1.5 metro naman ang taas. Ang mga ito ay ginawang parisukat na dingding na nakahinang sa mga balangkas. Ang bawat dingding ay may mga nakaukit na larawan ng leon, baka at kerubin. Ang mga gilid naman ng balangkas sa itaas at ibaba ng leon at baka ay may mga nakaukit na palamuting bulaklak na hugis korona. Ang bawat patungan ay may 4 na gulong na tanso at mga eheng tanso. Sa 4 na sulok ng patungan ay may 4 na tukod na tanso na siyang patungan ng hugasan. Sa ibabaw ng mga tukod na ito ay may pabilog na balangkas para patungan ng hugasan at may taas na 0.5 metro. Ang butas ng korona ay bilog at may 0.7 metro ang lalim. Ngunit parisukat ang ibabaw ng patungan. At ito'y may mga dibuhong nakaukit. Ang bestidor ay nakapatong sa mga ehe ng gulong. Ang mga gulong naman ay nasa ilalim ng mga dingding. 27 pulgada ang taas ng mga gulong at ang mga ito'y parang mga gulong ng karwahe. Ang mga ehe, gilid, rayos at mga panggitnang bahagi ng gulong ay yaring lahat sa tanso. Ang mga tungkod naman sa 4 na sulok at mga patungan ay iisang piraso. Ang ibabaw ng patungan ay may leeg na pabilog, 9 pulgada ang taas. Dito nakasalalay ang labi ng hugasan. Ang leeg, ang kanyang suporta at ang ibabaw ng patungan ay iisang piyesa lamang at ito'y may mga disenyong kerubin, leon, baka at mga punong palma. Ganyan ang pagkayari ng 10 patungang tanso. Iisa ang pagkakahulma, iisang sukat at iisang hugis. Gumawa rin siya ng 10 hugasang tanso, tig-isa ang bawat patungan. 2 metro ang luwang ng labi at naglalaman ng bawat isa ng 880 litrong tubig. Inilagay niya ang 5 sa gawing kaliwa at ang 5 sa gawing kanan ng templo. Samantala, ang tangkeng tanso ay nasa gawing kanan ng templo sa sulok na timog silangan. Gumawa rin si Hiram ng mga kaldero, mga pala at mga mangkok. Natapos nga niyang lahat ang mga ipinapagawa sa kanya ni Haring Solomon, ang 2 haliging tanso, ang mga kapitel nito at ang mga kadenang nakapalamuti sa kapitel. Ang 400 hugis granada na nakapaligid ng 2 hanay sa puno ng kapitel, ang 10 hugasan at ang kani-kanilang mga patungan, ang tangkeng tanso at ang 12 toro na kinapapatungan niyon, ang mga kaldero, pala at mangkok. Ang lahat ng nasabing kagamitan na ipinagawa ni Haring Solomon kay Hiram ay purong tanso. Ipinahulman niya ang lahat ng iyon sa kapatagan ng Jordan sa isang paggawaang nasa pagitan ng Sukot at Zaretan. Hindi na ipinatimbang ni Solomon ang mga kasangkapang tanso sapagkat napakarami ng mga iyon. Nagpagawa rin si Solomon ng mga kagamitang ginto na nasa templo ni Yahweh, ang altar na sunugan ng insenso, ang mesang patungan ng tinapay na handog, ang mga patungan ng ilawan sa harap ng dakong kabanal-banalan, 5 sa kanan at 5 sa kaliwa, ang mga palamuting bulaklak, ang mga ilawan at pang-ipit ng mitsa, ang mga tasang nilagyan ng langis o lalagyan ng langis, ang mga pumutol or pamutol ng mitsa, ang mga mangkok, ang mga sisidlan ng insenso at lalagyanan ng apoy, at ang mga paikutan ng mga pinto ng dakong kabanal-banalan. At gayon din ang mga pinto ng dakong banal. Natapos ng lahat ang mga ipinapagawa ni Solomon para sa templo ni Yahweh. Tinipon din niya ang lahat ng ginto, pilak at kagamitang inihandog ng kanyang amang si David at itinago sa lalagyan ng kayamanan ng templo. 1 Kings chapter 8. Ang pinuno ng Israel at ang mga pinuno ng mga lipi at mga angkan ng Israel ay ipinatawag ni Solomon sa Jerusalem upang kunin ang kabanantipan sa Zion, ang lungsod ni David. Kaya nagpunta kay Solomon ang mga pinuno ng Israel noong kapistahan ng 7 buwan ng taon. Nang naroon na ang lahat, binuhat ng mga pari ang kaban ng tipan. Tinulungan sila ng mga Levita sa pagdadala ng kaban ng tipan, ng tolda at ng mga kagamitang naroon. Hindi mabilang ang mga baka at tupang inihandog ni Haring Solomon at ng buong Israel sa harap ng kaban ng tipan.
Pagkatapos ipasok ng mga pari ang kaba ng tipan sa dakong kabanal-banalan at inilagay sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin, nakabuka ang pakpak ng mga kerubin kaya't nalulukban ng mga iyon ang kaba ng tipan at ang mga pasan nito. Lampas sa kaban ng mga dulo, ang mga dulo ng pasanan kaya't kitang-kita sa dakong banal sa harap ng dakong kabanal-banalan, ngunit hindi nakikita sa labas. Naroon pa ang mga pasanan hanggang sa panahong ito. Walang ibang laman ang kaban kundi ang 2 tapyas ng batong inilagay roon ni Moises noong sila'y nasa Sinai. Ito ang mga tapyas ng batong kinasusulatan ng kasunduang ginawa ni Yahweh sa bayang Israel nung umalis sila sa lupain ng Ehipto. Pagkalabas ng mga pari, ang templo ay napuno ng ulap kaya't hindi sila makapagpatuloy ng gawain sa loob. Ang templo ay napuno ng kalwalatian ni Yahweh. Kaya't sinabi ni Solomon, "O Yahweh, kayo ang naglagay ng araw sa langit. Ngunit minabuti ninyong manirahan sa makapal na ulap. Ipinagtayo ko kayo ng isang kahanghangang templo, isang bahay na titirahan ninyo habang panahon." Pagkatapos humarap si Solomon sa buong bayan at sila'y binasbasan. Wika niya, "Purihin si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Tinupad niya ang kanyang pangako kay David na aking ama. Sinabi niya noon, mula pa nang ilabas ko sa Ehipto ang aking bayang Israel hanggang ngayon, hindi ako pumili ng alinmang lungsod sa 12 lipi upang ipagtayo ako ng templo na kung saan ay sasambahin ang aking pangalan. Ngunit pinili ko si David upang mamuno sa aking bayan. Binalak ng aking ama na ipagtayo ng templo si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, maganda ang balak mong magtayo ng templo para sa akin, subalit hindi ikaw ang magtatayo niyon. Ang iyong magiging anak ang siyang magtatayo ng templo para sa ikararangal ng aking pangalan. Natupad ngayon ang pangako ni Yahweh. Humalili ako sa aking amang si David at naupo sa trono ng Israel gaya ng ipinangako niya. Naitayo ko na ang templo para sa ikararangal ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Naglaan ako roon ng lugar para sa kaba ng kinalalagyan ng tipan na ibinigay ni Yahweh sa ating mga ninuno nang sila'y ilabas niya sa Ehipto. Pagkatapos nito, sa harapan pa rin ng buong sambayanan, tumayo si Solomon sa harap ng altar. Itinaas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito, Yahweh, Diyos ng Israel, sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin. Sa wagas, ang pag-ibig na ipinadarama ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Tinupad ninyo ang inyong pangako sa aking amang si David. Ang pangako o ang pinangako ninyo noon ay tinupad ninyo ngayon. Kaya nga, Yahweh, ipagpatuloy ninyong tuparin ang inyong pangako kay David na sa habang panahon ay magmumula sa kanyang angkan ang maghahari sa Israel kung sila'y mananatiling tapat sa inyo gaya ng ginagawa ninyo. Pagtibayan ninyo, Diyos ng Israel, ang mga pangakong binitiwan ninyo sa aking amang si David na inyong alipin. Maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taasang langit, ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na templo na aking itinayo. Gayunman, pakinggan ninyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin o Yahweh, aking Diyos. Dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin, araw-gabi ang templong ito. Yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ninyo'y mamamalagi rito. Sa gayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa lugar na ito. Pakinggan po ninyo ang inyong lingkod at ang inyong bayang Israel tuwing kami mananalangin paharap sa lugar na ito. Pakinggan ninyo kami, buhat sa inyong tahanan sa langit at patawarin ninyo kami. Kapag nagkasala sa kanyang kapwa-tao ang isang tao at siya'y pinanumpa sa harap ng inyong altar sa templong ito, pakinggan ninyo sila buhat sa langit at kayo ang humatol sa kanila. Parusahan ninyo ang nagkasala at pagpalain ninyo ang walang kasalanan. Kapag natalo ng kanilang mga kaaway ang bayang ninyong Israel dahil sa pagtalikod nila sa inyo, sa sandaling magbalik loob sila sa inyo, kumilala sa inyong kapangyarihan, manalangin at manawagan sa inyo sa templong ito, pakinggan ninyo sila at patawarin. Ibalik ninyo sila sa lupaing ibinigay ninyo sa kanilang mga ninuno kapag ang langit,
ay nagkait ng ulan sapagkat nagkasala sa inyo ang bayang Israel kung sila'y manalangin sa templong ito at magpuri sa inyong pangalan kapag sila'y nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Sa pagkakilalang iyon ang dahilan ng inyong pagpaparusa, pakinggan ninyo sila, Yahweh. Patawarin ninyo ang inyong mga alipin, ang bayang Israel. Ituro ninyo sa kanila ang landas na dapat nilang lakaran. Ibuhos na ninyo ang ulan sa lupaing ibinigay ninyo sa inyong bayan. Kung lumaganap sa lupain ang gutom at salot, kung malanta at matuyo ang mga halaman, kung ang mga ito'y salantain ng uod at balang, kapag ang alinman sa kanilang lungsod ay kinubkob ng kaaway, pakinggan ninyo ang kanilang dalangin. Sa sandaling sila'y magsisi at iunat ang kanilang mga kamay paharap sa lugar na ito upang tumawag at magmakaawa sa inyo. Pakinggan ninyo sila mula sa langit na inyong tahanan at sila'y patawarin. Ibigay ninyo sa kanila ang nararapat sa kanilang mga gawa sapagkat kayo lamang ang nakakaalam kung ano ang nasa puso ng mga tao. Sa gayon, mananatili silang may takot sa inyo habang sila'y nabubuhay dito sa lupang ibinigay ninyo sa aming mga ninuno. Kung ang isang dayuhan na mula pa sa malayong lugar na makarinig ng kadakilaan ng inyong pangalan at mga kabutihang ginagawa ninyo para sa inyong bayang Israel ay naninirahan sa bayang ito at nagsadya sa templong ito upang manalangin, pakinggan ninyo siya buhat sa langit na inyong tahanan at ipagkaloob ang kanyang hinihiling. Sa gayon, makikilala ng lahat ng tao sa buong mundo ang inyong pangalan at sila'y sasamba sa inyo tulad ng Israel. Malalaman nilang dito sa templong ito na ang aking itinayo, ang inyong pangalan ay dapat sambahin. Kapag inutusan ninyo ang inyong bayan na makipagdigma sa kanilang mga kaaway bilang pagsunod sa inyong kalooban, kapag sila'y humarap sa lungsod na ito na inyong pinili sa templong ito na ipinatayo ko para sa inyong karangalan, pakinggan ninyo sila at papagtagumpayin ninyo sila. Yahweh, ang lahat po ay nagkasala. Kung ang bayang ito'y magkasala sa inyo at dahil sa galit ninyo'y pinababayaan ninyo na silang mabihag ng kanilang mga kaaway sa malayo o malapit man, kung sa lupaing pinagdalahan sa kanila'y makilala nila ang kanilang kamalian at tanggapin nilang sila ngay naging masama at nagkasala sa inyo, sa sandaling sila'y magsisi at magbalik loob sa inyo. At mula dooy humarap sila sa lupaing kaloob sa kanilang mga ninuno, sa lungsod na ito na inyong pinili, sa templong ito na ipinatayo ko sa inyong pangalan, pakinggan ninyo sila mula sa tahanan ninyo sa langit at ipaglaban po ninyo sila. Patawarin ninyo ang inyong bayan sa kanilang pagkakasala sa inyo. Loobin ninyo kahabagan sila ng mga kaaway na bumihag sa kanila, sapagkat ito ang bayang inyong pinili at inilabas mula sa Ehipto, ang lupaing tulad ng sa nagliliyab na horno. Lagi ninyong lingapin ang bayang Israel. Lagi ninyong pakinggan ang kanilang panawagan. Kayo at wala ng iba pa ang pumili sa kanila mula sa lahat ng mga bansa sa buong mundo upang sila'y maging inyo. Ito, Panginoong Yahweh, ang sinabi ninyo sa pamamagitan ni Moises nang hanguin ninyo ang Ehipto, ang aming mga ninuno. Nakaluhod si Solomon sa harap ng altar ni Yahweh at nakataas ang mga kamay samantalang nananalangin. Nang matapos ang kanyang panawagan kay Yahweh, tumayo siya at sa malakas na tinig ay binasbasan ang buong Israel na nagkakatipon doon. Purihin si Yahweh, tinupad niya ang lahat ang kanyang mga pangako, at binigay niya ng kapayapaan ang bayan niyang Israel. Sa lahat niyang mga pangako kay Moises, wala isa mang nasira. Sumaating nawang lagi si Yahweh, ang ating Diyos, gaya ng ginawa niya sa ating mga ninuno. Huwag nawa niya tayong pabayaan o itakwil kailanman. Tulungan nawa niya tayong maging tapat sa Kanya upang mamuhay ayon sa Kanyang kalooban at sundin ang Kanyang mga batas, tuntunin at hatol, gaya ng ipinag-utos niya sa ating mga ninuno. Manatili nawa araw-gabi sa harapan ni Yahweh. Itong aking panalangin upang sa bawat araw ay pagkalooban niya ng katarungan ang kanyang alipin at ang kanyang bayang Israel ayon sa hinihingi ng pagkakataon. Sa gayon, malalaman ng lahat ng tao sa balat ng lupa na si Yahweh ay Diyos at diban sa Kanya ay wala ng iba. Manatili nga kayong tapat kay Yahweh
na ating Diyos. Sundin ninyo ang kanyang mga utos tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Sa pagtitipong ito, nag-alay si Solomon at ang buong Israel ng napakaraming handog. Nagpatay sila ng 22,000 na baka at 120,000 tupa bilang handog na pagpinagsasaluhan. Sa gayong paraan, ginawa ni Solomon at ng buong Israel ang pagtatalaga ng templo ni Yahweh. Nang araw ding iyon, itinalaga ni Solomon ang bulwagan sa harapan ng templo. Doon niya inihain ang handog na susunugin, ang mga handog na pagkaing butil at ang mga taba ng handog na pinagsasaluhan sapagkat ang altar na tanso sa harapan ng templo ay napakaliit para sa ganoong karaming handog. Kaya nga't ng taong iyon, natipon sa Jerusalem ang buong Israel mula sa pasong Hamat hanggang sa batis ng Ehipto. Sa pamumuno ni Solomon, ipinagdiwang nila ang pista ng mga tolda sa loob ng 7 araw. Sa ika-8 araw, pinauwi na ni Solomon ang mga mamamayan. Masaya silang umuwi at binasbasan ang hari dahil sa mga pagpapalang ipinagkaloob ni Yahweh kay David na kanyang lingkod at sa kanyang bayang Israel. 1 Kings chapter 9. Nang maipagawa na ni Solomon ang templo ni Yahweh, ang palasyo ng hari at ang lahat ng binalak niyang ipatayo, nagpakita muli sa kanya si Yahweh tulad ng nangyari sa Gibeon. Sinabi sa kanya, "Ibinigay ko ang lahat ng hinihiling mo sa iyong pananalangin. Itinakda ko sa templong ito ang iyong pinatayo. Dito mo ako sasambahin magpakailanman. Babantayan ko at iingatan ang templong ito habang panahon kung ikaw naman ay mananatiling tapat sa akin gaya ng iyong amang si David. Kung gagawin mong lahat ang mga ipinapagawa ko sa iyo at susundin mo ang aking mga utos at tuntunin, pananatilihin ko sa trono ng Israel ang iyong angkan. Iyan ang aking ipinangako sa iyong amang si David. Ngunit ikaw o ang iyong mga anak, ay tatalikod sa akin at hindi susunod sa aking mga kautusan at batas kapag kayo'y sumamba at naglingkod sa ibang Diyos. Palalayasin ko ang bayang Israel sa lupaing ibinigay ko sa kanila. Itatakwil ko ang templong ito na aking itinuring na banal at itinakdang lugar na kung saan ako ay sasambahin. Ang Israel ay pagtatawanan at kahahamakin ng lahat ng bansa. Magigiba ang templong ito at sinumang mapadaan dito'y mangingilabot at magtataka. Sasabihin nila bakit ginawa ni Yahweh sa lupaing ito at sa templong ito. At ganito ang isasagot ng mga tao, sapagkat tinalikuran nila si Yahweh, ang kanilang Diyos na nagligtas sa kanilang mga ninuno mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Sumamba sila at naglingkod sa ibang mga Diyos, kaya pinabayaan sila ni Yahweh na mapahamak. 20 taon ang nagugol ni Solomon sa pagpapatayo ng templo ni Yahweh at ng kanyang palasyo. Si Hiram, hari ng Tiro, ang nagpadala ng mga kahoy na cedar at cypress at ginto na ginamit para doon. Dahil dito, siya ay binigyan ni Solomon ng 20 lungsod sa lupain ng Galilea bilang kapalit. Ngunit nang dumating si Hiram mula sa Tiro upang tingnan ang mga lungsod na bigay sa kanya ni Solomon, hindi siya lubos na nasiyahan. Kaya nasabi niya, "Kapatid, bakit naman ganito ang mga lungsod na ibinigay mo sa akin?" Kaya tinawag na lupa ng Kabul ang mga lungsod na iyon hanggang ngayon. Nagpadala si Hiram kay Solomon ng 4,200 kilong ginto. Gumamit si Haring Solomon ng sapilitang pagpapatrabaho upang maipatayo ang templo ni Yahweh at ang kanyang palasyo, at upang patatagin ang Milo at ang mga pader ng Jerusalem, Hazor, Megiddo at Gezer. Ang Gezer ay dating lungsod ng mga Cananeos na sinalakay at sinakop ng Faraon ng hari ng Ehipto. Sinunog niya ito at pinatay ang mga taga roon. Pagkatapos, ibinigay ng Faraon ang lungsod na ito kay Solomon bilang dote ng kanyang anak na naging reyna ni Solomon. Ngunit ito'y muling ipinatayo ni Solomon. Ipinagawa rin niya ang Beth-horon sa timog, ang Baalat, ang Tabmor sa ilang at ang mga lungsod at bayang himpilan ng kanyang mga kabayo at karwahe. Ipinagpatuloy niya ang lahat niyang binalak. Ipinagawa sa Jerusalem, sa Lebanon at sa lahat ng lupaing kanyang sakop. Sa pilitang pinagtrabaho ni Solomon ang mga Amoreo, Heteo, Perezeo, Hivita at Jebuseo na nakatira pa sa lupain.
Ito ang mga anak at apo ng mga nakaligtas ng iniutos ni Yahweh sa mga Israelita na lipulin ang lahat ng lahi na darat na nila sa lupain ng Kanaan. Hindi niya sinamsam sa sapilitang paggawa ang mga Israelita. Sa halip, ang mga ito'y ginawa niyang mandirigma, mga kawal at pinuno ng hukbo ng kanyang kabayuhan at ng kanyang mga karwahe. Ang bilang ng mga tagapangasiwa ni Solomon na pinamahalan niya sa mga manggagawa ay 550 katao. Nang mangyari na ang palasyo o nang mayari na ang palasyo, ipinagawa niya para sa reyna na anak ng Faraon, pinalipat niya ito mula sa lungsod ni David. Pagkatapos, ipinagawa niya ang Milo. Taon-taon, 3 beses na naghahandog si Solomon sa altar na itinayo niya para kay Yahweh. Nag-aalay siya ng mga handog na susunugin at mga handog na pagsasaluhan. At nagsusunog din siya ng insenso para kay Yahweh. At natapos niya ang pagtatayo ng templo. Nagpagawa rin si Solomon ng maraming barko sa Ezion-Geber. Ang lungsod na ito ay nasa baybayin ng dagat na pula, sa lupain ng Edom, malapit sa Elat. Upang tulungan ang mga tauhan ni Solomon, pinadalhan siya ni Hiram ng sarili niyang mga tauhan na parang mga sanay na mandaragat. Pumunta sila sa Ophir at pagbalik ay nag-uwi sila ng 14,700 kilong ginto at dinala nila kay Solomon. At ito po ang salita ng Diyos sa atin sa araw na ito. At pagpalain po tayo o kayo ng ating Diyos na banal at buhay, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito'y aking panalangin para sa inyo. Amen at Amen.